Marami po akong mga naengkwentro this past few months. As far as I know, may ilan na po akong naunang naikwento na or na-feature na dito po sa Sindak Short Stories. Itutuloy ko lamang po ang ilan. So itong kwentong ito ay throwback na po, Sir Red. Nung first day nang magkaroon ulit ng face-to-face sa eskwelahan. Nung time na iyon ay 4th year college na ako at kauumpisa lamang din ng semester. So to be clear, ako po ay graduate na pero certified na tambay. Pero naman tambay with degree kung tawagin. Okay, so tulad ng aking mga nabanggit sa mga una kong naibahagi, medyo may pagka-aktibo po yung sixth sense ko. Alam ko po yun. Kaya ang ginawa ko ay nag-decide ako na mag-take rounds doon sa school namin para makita ko kung may nagbago ba. Meron po kasi akong psychic sense na kung tawagin ay clairsentience. So ayun na nga. Nung umikot ako sa school, napansin ko po talaga at fairly pwede kong i-conclude na wala naman pong masyadong ipinagbago. Bukod sa feeling ng unfamiliarity which is explainable naman kasi nga nawalan din naman po ng pasok. Medyo may katagalan gawa nga po ng pandemic. So after po nung class namin nung gabi, nag-decide po ako na bisitahin o silipin yung lumang classroom namin nung kami ay first year pa lamang sa kolehiyo. Ginawa ko po iyon para kahit papaano ay agusan po ako ng mga memorya. Nostalgia ba? Parang ganun. So hindi naman po lingid talaga sa kaalaman namin na may katandaan na rin po yung eskwelahan. Kaya expected talaga na matatanda na rin yung mga building na naroroon at halos ilang batch na rin po ang nakagamit nito. Natatandaan ko na nung first year college pa lamang ako, wala po akong masyadong nakikita ng mga elemento o kung ano paman na madalas na nakatambay dito. Pero nung oras na tumapak ako sa main corridor ng building na iyon, bigla ay nag-iba ang aking pakiramdam. Alam ko po kung paano naman i-handle yung fear ko kasi lumaki naman na ako na may ganitong katangian. Pero ewan ko ba, nung tumapak na ako doon, parang may nagsasabi po sa akin na ako ay tumakbo. So ang ginawa ko ay dumiretso pa rin ako. Feeling ko kasi ay bida ako sa isang horror movie na kahit alam mo na may masamang mangyayari, nagpatuloy ka pa rin dahil sabi nga ng direktor. Ano naman din ang pakialam ko kung halibawang pinapaalis nila ako doon. Hindi naman nila pagmamay-ari ang naturang gusali. So talagang pinasok ko po yung kaloob-looban ng gusali namin while meron din pong mga ilang estudyante naman na naroroon din sa mga classrooms at nagkaklase. Meron pa nga din po na hindi ko alam kung ano na yung ibang ginagawa pero nakatitiyak ako na wala naman na silang klase. Doon, kahit po may mga tao pa rin, mas lalo po talagang nag-iba yung pakiramdam ko. Para bang lahat ng senses ko ay sinasabi sa akin na marapat ay tumakbo na ako habang maaga at umalis na sa kinalulugaran ko. Pero nagpumilit pa rin talaga ako sa katigasan ng ulo. Nang makarating ako sa bandang dulo ng hallway kung nasaan naroroon yung hagdan, agad ay napatigil ako, Sir Red, kasi may naramdaman ako sa gawing paanan ko. So dahan-dahan akong tumingin sa ibaba at doon nga'y na-realize ko na hindi na pala nakasintas yung aking sapatos. Itinali ko iyon ulit at pagkatapos ay dumiretso na ako sa second floor. Wala naman akong ibang na-encounter doon nung umakyat ako. Pero doon sa third and last floor ng gusaling iyon, dito ay meron na naman akong kakaibang naramdaman. Madalas ay meron daw kasing mga nakikita ang ilang mga estudyante doon.
Yung mga parang papampam na ayaw pa tumawid sa kabilang buhay at mas ginugusto talaga na makihalubilo sa mga buhay at naririto pa rin sa mundong ibabaw. Nagulat na lamang ako nung umakyat ako doon, Sir Red, sapagkat malinis ito. Wala rin pong katao-tao doon at wala din akong nakikitang dapat kong makita. Kaya nagtaka ako kasi para nga pong iba lalo nung gabing iyon. Wala sila. Wala yung mga nakikita ko na hindi nakikita ng iba. Alam kong tuwing gabi, doon lamang sila nagpapakita pero nung pagkakataong iyon, wala sila sa floor na yun. Naglakad ulit ako at inikot ko talaga yung buong third floor hanggang sa napadaan ako sa isang classroom. Doon natigilan ako talaga, Sir Red. Ito po kasi yung room na kung saan kami nagklase nung first year college kami. Kaya nakaramdam po talaga ako ng kaunting melancholy. Tapos nung pinagpatuloy ko na yung paglalakad ko hanggang sa makarating sa gawing CR, hindi ko alam kung bakit parang dito ako sobrang natakot. Yung nagsasabi sa akin na wag na akong tumuloy kanina kasi may mangyayaring hindi maganda ay muli kong nadidinig. Pero ano nga ba yung magagawa ko? Una, alam ko naman yung ginagawa ko. At sabi ko nga, kung horror movie lamang ito, ako yung bida. Ito yung sinasabi ng direktor ko. So pinasok ko po talaga yung banyo. I saw a clean comfort room. Nakita ko din na bukas yung pinto ng cubicle kaya sure akong walang tao. Nung babalik na ako para bumaba, wala naman akong nakita. Corny pero may narinig akong pagtap. Yung pagtatap na ito ay parang ganoon sa mga ginagawang drum yung pader o yung concrete. So doon ay napalingon ako. Muli ay sinipat ko yung banyo. Wala na naman akong nakita. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay kailangan ko na talagang umalis. Hanggang sa nung nakatalikod na nga ako at nakailang hakbang na papalayo, narinig ko na naman yung may nagtatap kaso mas malakas na kumpara kanina. Ang sabi ko sa sarili ko, pinagtitripan yata ako nito. Ba't hindi na lang siya magpakita kasi kung magpapakita para isang takutan na lang? Kaya dahil doon, muli ay sumilip ako sa banyo. But this time, pinagmasdan ko na yung banyo ng maigi at binuksan ko na rin yung switch ng ilaw. Agad ay sumabog ang liwanag sa loob. Kanina kasi ay parang merong nagtatago. Hanggang sa muli ay nadinig ko yung may nagtatap. Doon ko na po sinundan kung saan nanggagaling talaga yung tunog at napagtanto ko na nasa gilid lang pala nanggagaling yung tunog kung nasaan naroroon yung pinto. Nahintakutan talaga ako, Sir Red, kasi may nakita akong lalaki na nakabitin doon sa kisame at yung tunog ng pagtap na iyon ay nanggagaling pala sa pagkampay o paghampas ng paa niya doon sa pader ng banyo. There I saw it. It's not a normal ghost. I know and I'm pretty sure na it's already an evil spirit. Despite na nakabigti siya at parang nagpupumiglas na parang isda na inalis sa tubig, nakita ko na nakangiti pa rin siya habang nakatitig sa akin ng malagkit. Medyo basa ang kanyang itsura hanggang sa makita ko na umaagos ang pulang likido sa kanyang katawan. Tulad sa mga nauna kong kwento na kung ayaw mong mabwisit o kaya matakot, huwag mo na lang ipapahalata na nakikita mo sila.
Marahil ay alam din ito ng mga gifted na katulad ko o kaya aktibo ang kanilang sixth sense. Kaya ang ginawa ko talaga ay tumingin sa bandang paa niya paakyat sa ulo niya and then tinignan ko yung kabuuan ng kisame ng banyo na para bang meron akong hinahanap. Tapos ang sabi ko pa nga, saan ba nanggagaling yung… At hindi ko na po tinapos at agad ay umalis na ako sa CR. Habang naglalakad ako sa hallway pababa ay diretso lang talaga yung tingin ko. Ang focus ko lang ng sandaling iyon ay tuluyan nang makaalis sa gusali, makauwi na at nang makakain ng paborito kong merienda doon sa sakayan ng jeep. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.